Magandang gabi muli mga minamahal na kapatid sa Panginoon at sa lahat ng nakikinig ngayong gabi. Isang napakalaking pribileho na tayo ay sa ganitong panahon ay hindi tayo nawawalan ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong gabi ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Kung meron tayong mga kaibigan na gusto nating itag, ay itag na po natin. At atin pong ipanalangin na ang salita ng Panginoon ay maging kalakasan natin, kalakasan ng ating buhay, pag-asa sa panahon katulad nito. Kaya ngayong gabi ay gusto kong basahin natin ang salita ng Panginoon mula dito sa unang sulat ni Pedro sa chapter 1 from verses 3 to 9. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. You have your Bible with you. Kunin po natin at buksan natin doon sa unang aklat ni Pedro sa chapter 1 from verses 3 to 9. Okay? Pasalamatan natin ng Diyos at Ama nating Panginoong Jesucristo, Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na handang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. So purihin ang Panginoon. Mula dito sa mga salitang ito ni Pedro, ay ating titingnan ano ba itong tinatawag na joyfulness and beyond, or sa Tagalog ay kagalakan higit pa. Mayroong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng ating mga labi. Kaya sabi dito sa binasa natin kanina, dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Mayroon palang kagalakang hindi kayang ilarawan sa pamagitan ng mga salita. Ang sabi dito, kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Dito sa mundong ito ay maraming mga bagay na nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Bago natin isa-isahin ang mga bagay na yon, hayaan muna natin na ang banal na Espiritu
ay pangunahan tayo, kaya tayo'y mananalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo sa mga sandaling ito, sapagkat alam namin na bagamat ang mundo ay ganito, bagamat tila'y mabangis ang kalagayan, ang sitwasyon ng aming mundo ay hindi namin mawari kung anong kahirapan ang mga darating pa sa buhay namin. Naranasan na namin ang mga kahirapan sa nagdaang araw, ngunit ito ay tila'y wala pa rin katapusan. Sa kabila ng ganitong mga sitwasyon, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat sinasabi ng inyong mga salita na mayroong nag-uumapaw sa aming mga puso na isang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. At ito po ay totoong nararamdaman po namin, bagamat hindi namin kayang ilarawan sa aming mga salita. Sa kabila ng ganitong mga sitwasyon, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pangamba na idinudulot nitong COVID na ito, this variant COVID, ay we are confident of God na sa puso namin ay mayroong kagalakang hindi kayang ilarawan. Kaya tulungan niyo po kami sa mga sandaling ito, ang aming mga kapatiran na nakikinig, ang bawat isa na naghahanap ng pag-asa, naway makasumpong ng pag-asa at makita ang kalagayang ito na bunga ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon at mga nakikinig, dito sa mundong ito ay mayroong mga bagay na pwedeng magbigay sa atin ng kagalakan or joy, ika nga. Pero ang mga bagay na ito ay katulad ng halimbawa ng career na na-achieve, successful business, title, or honor of position. Ang mga bagay nito ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Katulad ng wealth and riches, magandang pamilya, masayang pamilya, fame and glory, good friends, at iba pang mga bagay na nandito sa mundong ito. Ngunit ang isang katotohanan, isang araw ang lahat ng ito ay mawawala. May mga pagkakataon pa nga po na kahit na nandyan pa rin ang kayamanan, nakikita pa, nahawakan pa, pero sa puso ay mayroong emptiness. Sa puso ay mayroong puwang, mayroong vacuum na hindi maintindihan kung anong hinahanap. Bakit sa kabila ng karangyaan sa buhay, sa kabila ng tagumpay sa buhay sa mundong ito, sa kabila ng mga magagandang bagay na tinatamasa sa mundong ito, sa puso ay mayroong vacuum, mayroong emptiness na hindi nasasatisfied ng anumang mga bagay dito sa mundo. Yung desire ng laman, pagka minsan ay iniisip ng mga tao na kapag nasatisfy yung desire ng flesh, ay umaasa na magkakaroon ng kagalakan. Pero ang lahat ng yon ay napatunayan ng maraming tao na pagkatapos na magkaroon ng kasiyahan o kagalakan na satisfy yung desire ng flesh, paglipas nito ay nandun pa rin yung vacuum na naghahanap ng satisfaction. At ngayon ay hayaan ninyo na ating tuklasin ano ba yung bagay na yon na hindi kayang ibigay ng mundo. Ano ba yung bagay na yon? Ano ba yung kagalakan na yon na mananatili magpakailanman, na hindi maibigay ng mundo? Kaya dito sa ating pag-aaral ay tingnan natin ang salita ng Panginoon sa kanyang dakilang biyaya
God, in His wonderful and amazing love, has provided for us greater joyfulness and beyond. The amazing, the wonderful and amazing love of God has provided for us greater joyfulness and beyond. Siguro, kung ikaw ay nakikinig ngayong gabi at nasusundan mo yung takbo, yung flow ng ating discussion, ay maaring sabihin mo na, abay, gusto ko yan. Greater joyfulness and beyond. Nang higit pa. Kasi naranasan ko na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Naranasan ko nang magtagumpay sa aking karir. Naranasan ko nang magkaroon ng mga pagpapalang material sa mundong ito. Naranasan ko na rin na magkaroon ng magandang pamilya, good friends, fame and glory. Pero tila'y may kulang pa doon sa loob ng aking pagkatao. My inner man ay mayroong pang hinahanap. Ito ay ang Diyos lang po ang makakapagpuno nito. Paano ba ito? Paano ba ito makakamtan? At ano ba ito? Sabi ng ating binasa na salita ng Panginoon, ito yung buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Bakit ito yung buhay na pag-asa? Buhay na pag-asa sapagkat ito ay hindi lamang panlupa, hindi lamang pansamantala, hindi lamang dito sa mundong ito, kundi sa kabila pa. Kaya ang sabi dito sa talatang 3 at 4, sa binasa natin kanina, ito yung isang buhay na pag-asa. Ang buhay na pag-asa ay magmamana tayo ng kayamanang di masisira at walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Siguro isipin natin, nako, ayun pala'y doon pa sa langit. Gusto ko dito sa lupa habang ako'y narito. Ito po, nabanggit ko na kanina, na mula dito hanggang doon sa kabila, ay mararanasan mo ito. Pakinggan mong mabuti ang ating mensahe sapagkat sa bandang dulo ay sasabihin ko kung ano itong buhay na pag-asa na ito. Na ang sabi dito ay magmamana tayo ng kayamanang di masisira. Yung kayamanan dito sa lupa ay nasisira. Magandang bahay ay naluluma. Matibay na bahay ay magigiba kung ito'y madaanan ng lindol or baha. Kayamanan, pwedeng manakaw, umaagaw sa atin. Pero ito, kayamanang ito, ang sabi diyan, kayamanang di masisira. Walang kapintasan. At di kukupas na inindihan ng Diyos. Paano natin ito makakamtan, mga minamahal na kapatid? Ito. Ang anumang bagay daw na napakahalaga, ang sabi dito sa binasa natin, kagaya ng ginto, para ito ay lalong maging dalisay, dinadaan sa apoy. Pinopurify, dinadalisay sa pamagitan ng apoy. Yan. Ito itong apoy na ito na binabanggit natin, ito yung pagsubok. Mga pagsubok. Sabi diyan, sa pamagitan ng iba't ibang pagsubok sa ating pananampalataya sa loob ng maikling panahon. Maikling panahon lamang, hindi panghabang buhay ang pagsubok. Sa pamagitan ng iba't ibang pagsubok sa ating pananampalataya sa loob lamang ng maikling panahon, ito ay hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok na ito to prove our genuine faith in Him. To prove our genuine faith in Him. Sa pamagitan ng pag-ibig natin sa Kanya, kahit hindi pa natin siya nakikita,
sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, kahit hindi pa natin siya nakikita, ay nagpapatuloy tayo sapagkat mayroon tayong buhay na pag-asa. Mayroon tayong buhay na pag-asa. Kaya makita po natin kung itutuloy natin na habang hinihintay natin ang kaganapan, the fullness of this tinatawag nating kagalakan, greater joyfulness and behind, ay may mga pagsubok. Marahil itong nangyayari sa atin ngayon ay kabahagi ng mga pagsubok na ito. At maaaring mayroon pang dumating, pero kakayanin po natin dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, kakayanin natin ang pagsubok na ito. At dito po makikita natin kung ano yung mana na ito. Balikan natin yung binasa natin doon sa sabi diyan sa pamagitan ng inyong pananampalataya, talatang 5, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Yan. Habang hinihintay natin ang kaligtasan na kahanda na ihahayag sa katapusan ng panahon. At ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Gaya ng ginto, ang ginto bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na maihayag si Kristo. Hindi nyo siya nakikita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat tinanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng iyong buhay. So sa makatuwid, ito palang kabuuan, the sum total of the inheritance o yung mana, yung nabanggit natin kanina doon sa talatang 3 at 4 na mamanahing kayamanang di masisira. Ang sabi dito ay the salvation of our souls through Jesus Christ. This salvation of our soul has filled our lives with an inexpressible, glorious joy. Inexpressible, glorious joy. Kaya, ang pagkakabanggit sa Tagalog ay di kayang ilarawan. Yan. Di kayang ilarawan sa salita. Ito yung mapupunta sa atin. Ang kaligtasan ito o yung salvation na hinihintay natin, kaligtasan ng inyong buhay na hinihintay ng bawat sa atin, ay ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Wala pong kaligtasan ng ating buhay na hiwalay sa Panginoon. So sa madaling salita, the sum total of this inexpressible glorious joy ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. Ang Panginoon mismo. Tandaan po natin na ang pag sinabing kaligtasan ng ating buhay, kaligtasan ng ating kaluluwa, yun po yung mana natin na hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos para sa atin sa langit. Okay, so itong sinasabi natin kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesus
ay dahil ang Panginoong Hesus nga po ay siya mismo, the person of the Lord Jesus, siya mismo yung ating kaligtasan, ay ito ay mahigit pa sa kaligtasan ng dala niya. Kaya unawain nitong mabuti sapagkat doon papasok yung ating inexpressible, glorious joy kapag natanggap na natin sa puso natin ang Panginoong Hesus kasama ng kaligtasan, ay mayroon pang mga dagdag na pagpapala dito. Mayroon pang mga higit pa na matatanggap tayo mula sa Panginoong Hesus. Sinasabi ng Biblia, He is a prophet. Isa siyang propeta. Ngunit higit pa sa pagiging propeta ang Panginoong Hesus. Siya ay a great teacher, sabi ng Biblia. Ngunit higit pa roon sa pagiging great teacher. Ang Panginoong Hesus is a good man, but He is more than a good man. Kapag nakilala mo na siya ng lubusan sa buhay mo, makikita mo, mararanasan mo, He is more than a good man. Siya ay isang manggagamot, a healer, a great physician, but He is more than that. Higit pa sa pagiging healer and physician. He is our helper in times of trouble. So, kaya habang tayo nandito sa mundong ito at mayroong mga kaguluhan, may pagsubok, may pandemic, may kahirapan, He is our helper. Ngunit higit pa roon sa pagiging helper. Siya rin ay protector natin in times of danger. Kaya tayo, we are confident, hindi tayo natatakot, sumusunod tayo sa protocol ng government, pero ang puso natin ay payapa. At hindi tayo natatakot na baka tayo ay matamaan niyang COVID, ng variant COVID na yan, ng sakit na yan, o anumang panganib, dahil siya po ang protector natin in times of danger. Pero hindi tayo sumusuway sa protocol ng government. Ngunit higit pa roon, yung puso natin ay hindi kakaba-kaba. Wala tayong takot. Because God is our protector. So, Jesus, our salvation, na nagbibigay ng greater joyfulness sa buhay natin. At higit pa, siya po ang inaasahan natin. Siya yung minana natin na kayamanang di nasisira, walang kapintasan, at di kukupas. Kaya po, tandaan po natin, we cannot separate Jesus Christ from salvation. We cannot separate Jesus Christ from His work. One of His work is to save us. Pero hindi niya tayo iniligtas na hiwalay sa kanyang personalidad. When we receive salvation in our heart, we receive Jesus Christ also in our heart. At dahil si Jesus Christ ay nasa puso natin, He is more than a prophet, He is more than a great teacher, He is more than a good man, He is more than a great healer and physician, He is more than our helper in times of trouble, He is more than a provider in times of need, and He is more than a protector in times of danger. Our inexpressible and glorious joy is just a result of our relationship with Him. Ulitin ko po, our inexpressible and glorious joy is just a result of our relationship with Him. Di masisira, di kukupas, at walang kapintasan. Our temporary suffering, ito po, our temporary suffering for a short while cannot be compared to the joy we will experience when Jesus Christ, our salvation, is revealed. Ang sabi ni A.W. Tozer, when we lost our lives for God, we gained Christ. When we lost
our earthly possession, we gain treasures in heaven. Pagpalain po tayo ng Panginoon at dito sa maikling mensaheng ito, narinig ninyo na ang tunay na kagalakan hindi maibibigay ng mga bagay sa mundong ito ay walang iba kundi ang kaligtasang tinanggap natin kasama ng Panginoong Hesus. So if you are not yet experiencing this kind of joy, kung hindi mo pa nararanasan ang kagalakang ito, at dumanas ka ng maraming mga kabiguan dahil umaasa ka sa mga bagay dito sa mundo, ngunit all of a sudden, lalo na nga po itong COVID na ito, all of a sudden, yung mga negosyo natin nagsara, yung mga pag-asa natin sa mga material na bagay ay nawala, pati na mga loved ones natin, yung iba ay tinamaan din ng COVID. Pero kapatid, may pag-asa ka pa. Ang pag-asa mo, isang buhay na pag-asa. At ang buhay na pag-asa na ito, magdudulot sa iyo ng kagalakang hindi mo kayang ipaliwanag o ilarawan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Gusto mo ba siyang tanggapin sa iyong puso? Siya ay willing. He is very much willing. In fact, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Kung bubuksan mo ang puso mo para sa Kanya, siya ay papasok at mananatiling kasama mo habang buhay, hanggang dun sa kabilang buhay. So if you are looking for such kind of joy, ito na yung pagkakataon. Kung handa ka na, I want to invite you in a short prayer. Paano natin tatanggapin ang Panginoong Hesus sa puso natin. So, just follow after me sa maikling panalangin. Uulitin mo lang, kapatid, ang aking sasabihin. Magsimula tayo. Amang Diyos, narito po ako. Salamat po sa maikling mensahe na narinig ko ngayong oras na ito. Meron pa palang isang uri ng kagalakan na hindi kayang isalarawan ng mga salita. At hindi kayang ibigay ng mga bagay sa mundong ito. At ito pala ay masusumpungan sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Amang banal, patawarin niyo po ako sa aking mga maling akala at mga kasalanan na gawa ko. Sa oras na ito, nais po ng aking puso na matanggap ang isang buhay na pag-asa. Ang pamana mo, O Diyos, pamana na hindi nasisira, pamana na hindi kumukupas, pamana na kailanman ay hindi masisira. At ito ay naalaman ko na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, nais kitang tanggapin sa aking puso. Sa mga sandaling ito, inaanyayaan kita na pumasok ka sa aking puso at buuin mo uli ang aking buhay dahil gusto kong magkaroon ng tunay na kagalakan sa buhay na ito. Sa oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Ama, salamat po sa iyong dakilang regalo, ang isang buhay na pag-asa. Salamat po, Ama. Pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, sana po naunawaan natin, maging tayo mga matatagal na mga Kristiyano,
ay pagkaminsan yun pa rin ang problema natin. Pag minsan dito pa tayo nakatuon ang ating pag-asa sa mga bagay sa mundong ito. Nakakalimutan natin na ang mundong ito ay lilipas. Ano mang kagandahan ng mundong ito ay pupupas. Ano mang mga magagandang bagay sa mundong ito ay masisira. Ngunit ang ating buhay na pag-asa ay kailanman ay hindi kukupas, hindi masisira, at ito ay walang kapintasan. Nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin na ang Panginoong Hesus, na siya mismo ang ating kaligtasan, ay higit pa sa anumang mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo ito. Tandaan natin, higit pa siya sa isang dakilang manggagamot, higit pa siya sa isang great provider, higit pa siya sa isang protector in times of trouble, in times of danger, at higit pa siya sa provider in times of needs. Higit pa ang Panginoon. So tayo manalangin. Kung kayo ay mayroong mga problema tungkol sa inyong finances, magtiwala lang kayo. Jesus Christ is more than a provider. He can provide, but He is more than that. Kung ang problema mo ngayon ay mayroong ang sakit na nararamdaman at medyo natatakot ka, baka kayo matamaan ng COVID, tandaan mo, Jesus Christ is your protector and more than that. Meron kang kaguluhan sa buhay, you are in trouble of anything na nagbibigay sa ng kaguluhan, Jesus Christ is your helper. So allow me to pray for you. Just ilagay mo ang kamay mo sa bahagi ng iyong katawan na sa palagay mo ay may nararamdaman ka, and trust God. Magtiwala ka sa Diyos. Ang Panginoong Hesus is more than a healer. Father God, sa mga sandaling ito, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kami nagtitiwala na ang iyong mga salita ay totoo. Kami po ay naniniwala na sa kabila ng ganitong pandemic, we can experience this inexpressible and glorious joy. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Pinagkakatiwala po po, Panginoon, sa iyo. Ang sino mang may sakit at karamdaman ay gumaling sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Hesus. At ang sino mang mayroong higpit na pangangailangan pinansyal, idinadalangin ko po, O God, please provide for their needs, for their financial needs. I pray also, Lord God, yung mga natatakot, those who are in trouble, O God, please help them. At yung may pangamba, bigyan mo sila ng protection, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Lubos ang aming pag-asa. Buhay ang aming pag-asa sa iyo. Lalo na ang Panginoong Hesus ay nandito na sa aming buhay. Salamat po. Ano mang kalagayan ng aking mga kapatid ay aking pinagkatiwala sa inyo, Ama. Sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus, kayo po ang aming dakilang pag-asa. Ito po ay aming dalangin sa mga sandaling ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.